Boardmate na isinulat ni Norian Borromeo. The Cat's Eye. Bago po ang lahat, ay hayaan niyo muna akong batiin na magandang gabi o umaga ang inyong tagapakinig. Ako po ay nagagalak na isa sa inyong pinaunlakan ang aking totoong kasaysayan nang sa ganon ay mabawasan ang nilalaman ng aking isip sa takot. Na kapag naaalala ko ang nangyaring iyon, ay halos ayaw ko nang mangyari pa ulit. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Cathy ng Rojas Capiz. Sisimulan ko ang aking kwento noong ako ay namasukan bilang isang kahera sa isang karinderya. Sa una, ako pa lang ang mag-isa dahil ang karinderyang pinasukan ko ay bago pa lamang. Bukod sa kahera, ako na rin ang nagsilbing serbidora nila. Sa una, ay kaunti ang kumakain, pero dahil masarap magluto ang may-ari at kayang-kaya ng masa ang presyo ng pagkain, ay nasaksihan ko kung paano kabilis dumami ang mga gustong kumain sa karinderyang iyon. Kaya naman ay nakulangan na sila ng tao na tagasilbi sa mga customer doon. Nagpaskil na sila ng hiring sa kanilang tapat bilang serbidora. Maraming gustong pumasok, pero ang pumasa sa may-ari ay isang palangiting babae at tipong jolly ito pagmasdan. Iniisip ng may-ari na masayahin ang isang ito at magaan sa negosyo, kaya ito na ang kinuha niya. Noong una, naiilang sa akin si Joanne, pero nang tumagal na siya sa amin, ay lumabas na ang pagkaingay niya at pakikipag-usap ng husto sa akin. Hanggang sa dahil parami na ng parami ang kumakain sa amin, ay kinailangan ng kumuha pa ng tauhan ang amo namin. At nakuha nga niya ay isa pa. Ngunit malayo ang tinitirhan namin sa karinderya. Kaya ninais ng amo namin na kumuha ng paupahan malapit sa aming trabaho upang makatipid kami sa pamasahe at hindi na rin kami malate sa trabaho. Masaya kaming nagsilipatan sa boarding house na kinuha namin dahil malaki ito. Ngunit isa lang ang kwarto. Kaya napagkasunduan namin ni Cindy na salo kami sa isang kwarto at isa kong kasama ay minabuti na lang niyang sa sala matutulog. Habang tumatagal ay lumalabas na ang ugali ni Cindy dahil napapansin kong madalas na itong lumabas ng gabi at pag-uwi ay lasing na. Kaya napupuyat ako sa tuwing kakatok ito sa aming kwarto para matulog. Lumipas ang mga ilang araw na ganoon ang ginagawa niya. Kaya naisipan ko ng gabing iyon na huwag nang isarado ang pinto para hindi ako maistorbo pag siya ay dumating na. Nang sa kalagitnaan ng gabi ay maalimpungatan ako dahil may naramdaman akong malamig na hangin
na nagmumula sa aking harapan. Nung una ay hinayaan ko lang, baka galing lang iyon sa electric pan. Sa aking paanan, ngunit habang tumatagal ay palamig ng palamig. Ang sumunod pang nangyari, habang nakapikit ako ay may dumampi sa aking braso. Hinayaan ko lang dahil sa nanginginig na ako sa takot noon. Gustuhin ko mang magmulat ng aking mga mata ay hindi ko magawa. Malamig ng gabing iyon pero pinapawisan ako sa takot. Habol ko ang aking hininga at lakas loob kong kinapa ang aking kumot upang magtalokbong. Sinisi ko ang aking sarili na kung bakit ba kasi pinatay ko pa ang ilaw kaya tuloy hindi ko makita agad ang nangyayari sa paligid. Mula sa ilalim ng kumot ay minulat ko ang aking mga mata at nakita ko nga mula sa loob at naaninag ko ang hugis katawan at buhok ni Cindy. Ngunit natatakot pa rin akong buksan ang aking kumot dahil nag-aalala ako na baka hindi siya yon. Kaya inintay ko muna itong magsalita. Ngunit pawis na pawis ako at nanginginig sa ilalim ng kumot ay hindi ito nagsalita. Alam kong hugis ng katawan niya iyong nakita ko, pero natatakot pa rin ako na gumalaw dahil nakikita kong nakatayo lang ito sa aking harapan at hindi nagsasalita. Hanggang sa umangat ang braso nito, kasabay ng pagkumpas ng kanyang mga kamay, at kitang-kita ko na ang mga daliri nito na naghahabaan. Samantalang ang Cindy na nakilala ko ay maikli lang ang mga kuko. Kaya naman ay lalo akong nanginig sa takot. Hindi na ako makagalaw at nag-aalala ako na baka pati ang paghinga ko ng malalim ay marinig niya. Nanalangin na ako na sana panaginip lang ang aking nararanasan ngayon at magising na ako. Nasa ganun akong pag-iisip nang biglang maramdaman ko ang paglubog ng aking kama sa tagiliran. Na ibig sabihin ng pag-uga at paggalaw niyon ay may tumatabi na sa akin. Kaya naman ay lalo akong nanginig at pinagpawisan ng malapot sa takot na ang aking mata ay walang kakurap-kurap na nakatingin na kahit nag-aalala na may makita ako ay hindi ko pa rin magawang pumukit. Pinakiramdaman ko ang aking sarili na baka maya-maya ay may gumalaw sa aking katawan o humipo. Ni daliri ko hindi ko maigalaw. Nangangalay na ang aking paa, ngunit natatakot akong lumikha ng anumang bagay na ingay na ikalilikha ko. Nanalangin na lang ako na sana magsalita na si Cindy, na sabihin niyang binibiro lang niya ako. Nang maitama ko na at hindi ko pigilan ang aking paghinga. Ngunit lalo lamang itong muntik na akong makalikha ng ingay dahil nakita ko ulit ang braso nito na ginagalaw-galaw. Sa labas ng aking kumot, aninag ko itong mabuti. Kaya naman lalo akong nanigas sa aking pagkakahiga at nag-umpisa na akong lumuha. Natakot akong baka ito na ang huling sandali ng aking buhay. Pero may nabuhay sa aking isipan na kailangan kong paglabanan dahil sa tinatakot ko ang aking sarili o totoo man ang nangyayari ay kailangan kong lumaban. Lumaban kahit mamatay ako. Kaya nagbilang ako sa aking isipan ng 3 at nang bigla kong binuksan ng kumot para harapin ko kung anumang nakakatakot na iyon. Nang sa pagtingin ko sa pinto
ay nakita ko si Cindy. Nakalupaypay sa pintuan na nakaluhod. Natakot ako dahil nakasayad na sa sahig ang mahaba nitong buhok dahil nakatungo. Maya-maya ay tumayo ito at nagsusuka dahil sa kalasingan. Tumakbo siya papuntang banyo. Doon ay nahimasmasan ako dahil may totoo ng Cindy na kasama ko sa kwarto. Ngunit ang kaba sa aking dibdib ay hindi pa rin nawawala dahil ang naranasan ko kanina ay tila totoong totoo at nang tingnan ko ang aking braso ay may marka ito na tila kalmot ng matulis na kuko. Bumalik ang aking kaba dahil nang patakbong humiga si Cindy sa kanyang kama at nakatulog sa kalasingan. Unti-unti akong lumapit dito na nanginginig pa ang aking mga tuhod. Una kong tiningnan ang kanyang mga kuko. Ako'y nagulat at lalong kinabahan dahil maikli ang mga kuko nito para makasakit ng balat ng tao. Inisip kong sino ang nakagawa noon sa aking braso. Ang magkasugat ito na tila kalmot ng matulis na bagay. Hindi na ako nakatulog ng gabing iyon dahil naiwan sa akin ang tanong na maligno ako o naingkanto. Kahit matagal na ang pangyayarang ito ay hindi ko pa rin siya makalimutan hanggang ngayon. Naiwan pa rin sa aking isip ang tagpong nakakatakot na iyon sa aking buhay. Sa tingin nyo, mga tagapakinig, isa ba itong maligno o engkanto? O likha ng mga nilalang na mababagsik na hindi pa nating tukoy kung ano sila at sino sila? Hanggang dito na lamang po ang nakakatakot kong karanasan. Lubos na gumagalang. Cathy ng Rojas Capiz.